Nako, breaking news! May mga kumakalat ngayon tungkol kay Senator Dante Marcoleta at kay Mike Defensor. Di umano na talagang pinipilit nilang pagsamahin, dinadawit nila si Senator Marcoleta dun sa naging issue ni Mike Defensor, no? At dito nga pag-uusapan din natin, si Mike Defensor po ay nagpaliwanag po dito at nagsalita na po, no? Ito ang mahirap sa karamihan, no? Nagja-judge muna na wala silang matibay na may matibay na may nakita. Oo, may nakita talaga, may mga babae doon sa bar, may disco, may ganun. Pero inalam mo ba yung katwiran ni Mike Defensor? Inalam nyo ba? May alam ba kayo tungkol sa business niya kung yung halimbawa ako may-ari ako ng paupa, no? Hindi ko na may-ari akong paupa, no? Ang paupa ko paglagay natin mga 5, no? Doon ba sa isang paupa ko, nasisigurado ko walang nag-illegal? Maaari, pwede mong subaybayan, pero may makakaligtaan, di ba? Halimbawa, sabi niya ni Ma'am Rowena Gonzon sa kanyang post, nirerentahan lang ata kay Mike Defensor nung mga tao na yon na gumawa ata ng masama. Halimbawa, sabi ko nga, dito sa bahay na to, papaupahan ko yung bahay ko, halimbawa, no? Umalis ako, pupunta ako malayong lugar. Yung pala, pag pinaupahan ko dito, may ginawa silang masama. Ako ba masama na nun? Dadaan muna sa investigasyon nyo kung talagang dawit ka. Huwag muna kayo mag-judge. O sige, saka palagay na natin si Mike Defensor dawit talaga. No? Ano naman? Ibig sabihin, pag dawit si Mike Defensor, hindi na totoo sinasabi niya sa 18 Marines? Hindi, sabi ko, ulitin ko nga, pag didikdikan ko sa inyo, hindi siya ang may gawa ng 18 Marines. Siya lang ang tumutulong, siguro paperam sa sakyan, nagpapakain, nagbibigay ng karagdagang gastusin, siguro ganun lang. Pero hindi siya finished product ng 18 Marines. Ang produkto ng 18 Marines ay si Saldico. Alam nyo yan. Nagtrabaho kay Saldico ang 18 Marines. Kaya wag nyo sasabihin na si Mike Defensor, ayan, nahuli, karma, nahuli, ano ka ngayon? Hindi na totoo ang 18 Marines. Ay, wala nun. Ibig ko palang sabihin, ang mga bangag vloggers kasi, pinalilitaw, tamo, ibig sabihin, ang 18 Marines hindi totoo kasi nahuli si Mike. Ganun pala yun. Kapag pala gumawa ka ng kasalanan, gumawa ka lang pala ng eksena na ikaw ay masama, tapos yung taong titistigo mo, sabihin mo lang na galing sa akin yun. Pag masama pala, di paniniwalaan. Di ba? Alam mo, lahat ng bagay dumadaan sa investigasyon. O, kay Madriaga tayo. O, ano yung kay Madriaga? Lumabas na, pinakita. Higit daw sa 18 Marines si Madriaga. Paano naging higit sa 18 Marines? Inimbestigahan nyo si Madriaga, pinaupo nyo sa hearing. Samantalang 18 Marines, hindi nyo pinapaupo. Tapos sabihin nyo, masigit si Madriaga kay 18 Marines? Tapos i-discredit yung 18 Marines kasi si Mike Defensor nahulihan yung asawa niya sa disco bar. Ngayon, ikukulik nyo na sino ba nagpondo kay Marcoleta ba't nanalo? Si Mike Defensor daw ang donor. Ikukulik nila. Talagang pamuntos na yan. Wala kasi kayong maipuntos. Kaya pinupuntosan nyo lang yung mga tao nagsasalita. Diba? Lahat na lang lumalaban. Hindi naman lumalaban eh. Iba yung lumalaban. May mga bahagi tayo nakikita na lumalaban talaga sa gobyerno. Yung mga nagrarally, sumisigaw, gustong pababain si BBM, yun, laban yun. Lumalaban sa gobyerno yon. Pero itong mga to, hindi naman laban sa gobyerno to eh. Nagsasalita ito para yung 18 Marines mapansin. Di ba iisa sigaw ni Marcoleta sa kanini Defensor? Anong sigaw? Imbestigahan yung 18 Marines. Di ba? Ito, ngayon pinag-inita sa sosi si Marcoleta, di ba nakaraan, tapos na yan. Ngayon si Mike Defensor. Hindi natin alam kung gaano katotoo pa gaano may kaugnayan talaga ang asawa niya doon sa disco bar. Kailangan talaga mailahad yan. Ito, basahin muna natin to, no? Sabi ito hindi lang isa post nito, pero ayoko na sabihin yung iba pa. May mga viral, ayoko na sabihin, napakarami. Talagang dinidigdig nila sila Senator Marcoleta at si Defensor. Ulitin ko ang stand ko, hindi ko kinakampihan si Mike Defensor kung ano man ang kasalanang ginawa niya doon sa tungkol sa disco bar. Uulitin ko, kung may nagawa man na patunayan ng batas talaga may pagkakasala ang kanyang asawa at anak, dapat panagutin ng batas. Yan ang maganda. Diyan mapapatunayan talagang totoo ang batas. Di ba? Totoo, ano yan? Wala tayong problema dyan. Kaso, ang nililinaw ko, ulitin ko ulit huwag nyong i-discredit ang 18 Marines porket si Mike ang tumutulong sa 18 Marines para masiwalat ang katotohanan. Hindi porket nahuli asawa ni Mike, walang kwenta ng 18 Marines. Yun ang nililinaw ng topic na to, Hindi pagkampi kay Mike do sa issue ng disco bar. Pero sa topic na to, kinakampihan ko si Senator Dante Marcoleta. Mali sabihin nito, isa sa mga sabi to, maraming sabi to, pero isa lang kinuha ko. Sobrang yaman mo pala talaga, Mike Defensor.
Hamaki mo nakapagdonasyon ka pa kay Senator Marcoleta ng 30 million pesos nung nakaraang eleksyon. Ang tanong, saan kaya galing yaman mo na pababa ibang negosyo na maliban sa dyan illegal mong negosyo? 30 million kung tutuusin lang, hindi yan biro, sobrang laki niyan. Wala ka ng pakialam kung saan galing ni Mike yan. At yung nahuli na yon sa KTV bar, imbestigahan nyo kung yung ba'y nangyari isang araw lang o lagi nangyayari yon. Yeah? Baka kasi naman yung sa KTV, sa disco bar na yon, once lang nangyari yon, no? Ibig sabihin, si Mike Defensor, marami pong business yan. Bago kayo mag-post, sisihin nyo saan galing yung nag-donate kay Marcoleta, yung pera na yan, alamin nyo muna kung ano mga negosyo ni Mike Defensor. Maraming negosyo yan na pwedeng pagkuhaan ng pera. Hindi katulad ng iba dyan, may eroplano, may jet, ayaw pa maimbestigahan, si Tamba, bilyon ng pera, bilyon ng ari-arian, hindi iniimbestigahan, hindi tinatanong. Mas iniimbestigahan nila yung mga taong na hindi naman pwedeng imbestigahan pa, di ba? Mas kinakalkal nila pag sila, pakiramdam nila lumalaban yung tao sa gobyerno. Pakiramdam lang nila yon. Katulad ni Senator Marcoleta, destabilization daw, sabi ng mga bangag vloggers. Alam mo, totoo siya, mga vlogger na naman nagpapahirap sa Pilipinas. Yung mali, hindi mali impormasyon, yung maling pang-unawa. Di ba? O ngayon, eto, marami pa to. Hindi lang ito post. Ini-issue nila na magkasabot daw si Senator Marcoleta sa donasyon. Yung donasyon, kaya doon nanalo si Senator Marcoleta, galing sa masama yung donasyon dahil sa pera nga daw doon sa nahuli sa asawa ni Mike Defensor na disco bar, galing daw sa masama, kaya doon nanalo si Senator Marcoleta. Kita mo talaga, pamuntos na lang yan. Hindi yan ang issue ng bansa. Palagay natin, parehas sila may kasalanan, no? Pag ba sila may parehas may kasalanan, ibig ba sabihin nun, wala na, hindi na pwedeng paniwalaan sila. Kung ganun pala, kung may kasalanan sila, wag na paniwalaan. Di wag na sanang paniwalaan si Madriaga. Bakit? Yung mas matindi yun. Si Madriaga, kidnapping eh. Antindi nun. Ba't yung pinaniniwalaan? Kung ang batayan pala sa isang tao kapag nagkasala, wag na paniwalaan ang sinasabi, unahin nyo si Madriaga nyo. Di ba? Wag si Mike Defensor at si Senator Marcoleta. Ulitin ko, hindi ko pitatanggol si Mike Defensor kung ano man naging kasalanan niya doon sa kanyang asawa sa disco bar. Ang pitatanggol ko dito yung katwiran na kung saan imbestigahan itong 18 Maris at hindi pwede baliwalay ng 18 Maris porket si Mike Defensor ang nahuli sa disco bar. Di ba? Okay, pakinggan natin to si Mike Defensor sa kanyang pahayag. Technically, Congressman, a KTV bar or a nightclub is not an illegal business per se. But as the landlords, were you aware of the nature of the business? Kasi ang sabi po ng NBI dito that sexual services were being offered. Well, ang sinasabi ko, yung operations nila is operations nila yon. In the same manner na yung Korean restaurant, we don't know the ingredients. Tama yun. Know what they cook, what they serve. We don't know. Ikaw may-ari ng restaurant. Hindi ka may-ari ng restaurant. Ikaw may-ari ng building. Yung restaurant ba nakapagluto ng lason? Nalason lahat ng tao sa restaurant. Kasalanan ba may-ari ng restaurant? Kasalanan ba na may-ari ng building? Na nangungupahan lang yung restaurant doon? May kasama siya sa investigasyon. Pero hindi siya talagang totally. Yun ang pagkakaunawa ko. Pero dayaan natin imbestigahan ng NBI yung kanyang lahat ng pangyayari. Kung meron mang pangyayari talaga na sila may-ari noon at sila may obligasyon at sila nagkakagawa noon, panagutin sila, Mike. Ganun kasimple yun. Surprises. So that's them. That's their operations. Ang pino-point out ko lang, di ba, ang dami nating problema ngayon. Si Atty. Matibag, ang tinututukan, tingnan niyo lahat ng records ng NBI, puro mga korporasyon ng mga kalaban. Puro mga kalaban. Sa akin, ilang corporations na may involvement ako na tinira nila. Of course, I will justify. May basis, may thesis. Pero, nasabi ko sa kanya kay Atty. Matibag, sa panahon ngayon na ang daming gutom, ang daming naghihirap, huwag mong gamitin ang politika para mangkipit ka ng mga tao. 9 years ako naging kabinete. Wala akong ginapit kahit siya. Wala makakapagsabi na I went to their companies, ginamit ko BIR, I check on them. Walang ganyan. It was just a political back and forth of the issues that we were concerned with. Ito yung sinasabi ni Mike 2 months before. 2 months o 1 month. Basta kulang-kulang 2 months na pag-iinitan ng business niya. Isipin mo kung si Mike, ako sa akin lang, sorry ako lang 2 months before nagsabi si Mike na pag-iinitan ng kanyang business. Kaya, itong nangyayari ngayon sa kanya,
kailangan talaga to ng magandang paliwanagan. Kung si Mike ay talagang nirerentahan lang sa kanya ng mga nakagawa ng siyasabing mga babae doon, absuelto si Mike. Pero tingnan natin sa investigasyon. Grabe yung ginagawa na, pati personal. Yeah. Pati pamilya ko, dinadamay nila. Sir, SEC records show that your wife Julie was listed as the president of Zerin Development Corporation, which does business Correct. under the name of Blue Hotel. So, Yes. I mean, I know you're saying that you guys are just landlord, but she was also serving as the president of the company, right? So, in a way, Yes, she's we- also we- operating it. No. We gave that up in 2019. We have records to show that. Kung yung lahat ng yan, turn over na namin to the new group, to the new owners. It may have been registered under our name, pero hindi na kami then involved. Kahit na tingnan yung records na Zirin, wala yang income, wala yang employees. So, again, I'm going back to the point. I think the issue here is not the raid. The issue here is political harassment. The issue here is panggigipit ng mga tao. Pero kung linawin lang natin, no, because we want to get this absolutely correct. So we settled the ownership issue now with Chicago. So they're basically renting. Pagdating dun sa hotel, you said you guys used to own it. By us, do you mean your family, including your wife and your child? Or do you mean the same investor group that owns the other building? Or No, it's a different it's a operation. different- Yeah. Okay. Okay. If And I may then, explain. correct. And then Kasi next para- question. Okay, linawin lang natin Yeah. ako. Yung next question is, you said Pagsalitain mo muna si Mike kasi. Ikaw naman, no? Pagsalitain mo muna para lumabas yung totoo. gave it up. Do you mean that you sold the hotel? Or, kasi minsan uso yung papamanage mo sa isang property management or Correct. hospitality management o kayo na mag-manage itong property ko kasi ayoko na problemahin. What exactly was the term when you said we gave it up? Was it sold? Correct. Kasi ang nangyari dyan sa operations namin is that, well, of course, the property is the property. Ngayon, let's say yung hotel, group rented it out, particularly us, but different investors. So we were running it at some point and then we gave it up. Another group before rented it, it was a person, not a corporation, and we can show documents to prove that. So sila na yung nag-operate nun ng hotel. So, So, ibig sabihin, lumalabas dito, nangupahan lang sa kanila yung mga tao doon na gumawa ng kasalanan. Parang gano'n nakikita ko, as I've said, yung isang office naman doon, they're renting it out for an office. So sila naman ang nag-operate doon as an office. O, may office naman doon na nirerentahan din, na sila naman yon. Siguro ano office man yon. So yan yung Kumbaga, function, iba-iba. structure nung ano, it's, how can I put that again? Parang isa siyang, let's say, isang building that we have a different group of investors. Then some people may... Parang mall. Di ba yung mall, sari-sari? Ang mall kasi, ang may-ari ng mall talaga may-ari noon. Pero yung mga nangungupahan sa mall, iba-iba may-ari noon. Ngayon, pag nakagawa ng isa sa mga kasalanan yon, hindi pwedeng basta managot yung may-ari ng mall. Pero may pagkukulang siguro. No? Pero hindi para pagbintangan talaga na puno o mastermind ng ginawa nitong nakaraan disco bar. Parang gano'n ha. Akin lang, pero ayaw mo investigasyon. investing in this and they will be setting up their own business there. Yung iba naman, ganito gagawin. So, ganun yung setup nung pinaka-property. And we have records and we have documents to show that and to prove that. NBI Director Melvin Matibag says they only found out that the companies were linked to you guys after the raid. He said that they got tipped off, and then they conducted surveillance operations, and then they binantay nila and so on and so forth. And they even at some point discovered nga the secret passage allegedly that leads to the nightclub to the hotel. Sorry, the hotel to the nightclub. And again, he says it's unfair for your wife to characterize this as politically motivated because they only found out of the linkage to you guys after the raid. Si Atty. Matibag, matalinong tao yan. May tao sila sa NBI. Alam ko na marami na wala ng respeto sa kanya sa loob ng NBI because nakikita nila yung mga operations na ganito, na very political. Ang sinasabi ko, ang dami nating problema sa Pilipinas, ang i-ooperate mo, ang magkakaroon ka ng SPIA pag ikakaroon ng investigation, ay yung mga KTV clubs. Nagkataon, ang dami KTV clubs. Diyan lang sa Pasig meron, Casablanca is in Shangri-La, sa Manila you have in Ilocada, City of Dreams.
Lahat ng yan, diba? They have KTV clubs. So, bakit niya tututukan itong kumpanyang to? Bakit niya tututukan yung vertical operation na to? Sa dinami-dami ng problema natin sa droga, peace and order, kidnapping, yan ang tututukan ng NBI? Yeah. Hindi, ang Yeah. punto nito ni Mike, ni Mike Defensor, oo nga naman may punto siya na bakit tututukan. Pero kung may halba, kung talaga may nahuli naman talaga dun sa, may nahuling pulburon dun sa lugar nila at mga babae, dapat talagang tutukan din, Mike. Iyon kung talagang mapatunayan, ganito kasi yan kasimple. Pag napatunayan talagang kay Mike yon at may operation sila doon, mananagot ang asawa ni Mike. Kasi may nahuling pulburon sa babae. Di ba? Pero kung halimbawa may nahuling pulburon at babae at yung may-ari ng building asawa ni Mike, pero ang operation di naman kala Mike, sa asawa ni Mike, may absuelto sila. Di ba walang pinagkaiba yan doon sa, sabi ko, may-ari ako ng building, nangupahan lang sa akin yung mga yan, gumawa ng krimen. Siguro naman hindi na ako para mastermind doon. Hindi na ako para may pagkukulang ako, tatanungin ako, aware ka ba diyan sa may-ari ng building, nangyayari sa building mo yan? Mara hindi ko alam. Yeah? Kasi nangungupahan sa akin yan Anytime pwedeng gumawa ng lahat ng masama yung nangungupahan sa akin. Alam ba ako, may apartment ako. Yung bang papaupahin ko sa apartment, mamayang gabi walang gagawing masama. Hindi natin alam baka may gawing masama yun. Kasalanan ko ba yun kasi may-ari ako ng apartment? Kasi pinaupa ko? Hindi natin alam Di ba? Parang ganoon sa akin Pero kung talagang napatunayan, Mike, na talaga may pananagutan ng asawa mo, tanggapin mo talaga. Mananagot talaga asawa mo. Yun lang yun kasi mali is mali talaga. Di ba? Pero kahit mali ka, hindi mawawala yung 18 Maris na yung credibility ng 18 Maris. Walang epekto yun. Kaya yung mga bangag vloggers, wag nyong na paniwala yung mga sambayan ng Pilipino na porket si Mike nagkakaganito, yung 18 Maris, baliwala na. Ano yan? Ano yan, lokohan? Hindi ganun yun. Kung ganun pala batayan yun, si Madriaga kidnapping yung kaso nun It is political. And yet si Director Matibag was once the chair of PDP Laban and was once associated with former President Duterte. At one point naging acting cabinet secretary pa niya si Attorney Matibag. I mean, politically lang. I just wanted to point that out. Yeah. Alam mo, ang tagal ko nga naging cabinet 9 years. Sinasabi ko. Hindi, walang problema yon kung ang isang kabinete niya, dati kay Duterte, ngayon na kay BBM. Walang problema yon. Hindi yun ang batayan. Ang batayan kasi minsan, kung nasaan siya, doon siya nakakapit. Yun na mahirap. Halimbawa, nanalo si Duterte, doon siya nakakapit. Wala ko tinutukoy kung nanalo si BBM, doon siya kakapit. Kung manalo si Sara, doon naman siya kakapit. Kabalimbingan yun. Diba? Kabalimbingan yun. Yan, And maraming ganyan talaga sa politika, naglalaban kayo na may politika kayo. Marami akong kaibigan sa administration ni President Bongbong Marcos. Alam namin yung parameters ng laban. Alam namin ang away. Alam namin na hindi pwedeng isangkot ang mga pamilya, hindi pwedeng isangkot yung mga pribadong interest. You do not, you do not involve your family members or other persons not directly involved in politics. So, itong ginagawa ni Atty. Matibag, wala pa siyang 1 year. Yung attack niya, left and right, hindi lang sa akin, sa lahat ng tao. And I think that should be a cause for concern. Huwag siyang manggapit because of politics, because ibang paninigin. Hindi, alata naman talaga. Lahat nagkakasala. Si Kiko, kinulong. Yung mga nagpapakalat ng fake news, kinulong. Pero yung mga bangag vloggers, sa hayagan, nagpapakalat ng fake news. Biruin mo, sabihin niya kay Sara, maraming sumisira kay Sara, hindi naman kinakasuhan ni Sara. Sabi kung talagang si Sara hindi totoo yun, ikasuhan ni Sara. Hindi naman nagkakasuhan mga Duterte. Hindi, kahit ang mga Duterte, siraan nyo na, hindi basta-basta nagkakaso yan. Hindi para kasuhan kayo, hindi yan balat si buhay sa mga yan. Di ba? Kaya, ang dami nagpapakalat sa kay Sara ng fake news. Hindi naman lang didemanda. Hindi naman kinakasuhan. Di ba? O yan sasabi ko sa inyo. Ito, isa sa mga dahilan, nagsalita si Senator Marcoleta rin dito, Pakinggan natin. Ito. Ano ng pag-asa? Di ba? Opo. Balang araw ay matutuntun din ninyo. Yan. Huwag kayong dadaan sa Strait of Hormuz, sarado yun. Balang araw matutuntun din ninyo ang kasagutan dito. Silang tamak, si Senator Marcoleta, Sose, Leandro Lebiste, parang, di ba, yung solar, kinasuhan. Si Kiko, kinasuhan. Ang dami, lahat kinakasuhan Di ba? Okay kung lumalaban sila. Hindi naman sila lumalaban, namumuna sila Binupura nila yung mga bagay na alam nilang mali.
Di ba? Ay, ikaw ba naman, 18 Marines, hindi mo ba imbestigahan? Pinupurso mo na imbestigahan yon. Destabilization ka ba nun? Ha? Hindi ah. Di ba sumusunod na naman sila na sinasabi ng Pangulo na mahiya naman kayo? Read between the line, ibig sabihin, tumulong kayo. Hindi ho ba? Oh, Sa Suez Canal tayo naman. O, tapos na tayo. Magbabalik pa sabi ni dating Speaker Martin, ukol dun sa ano eh. I am not the mastermind. Yun, yes po. Oo. Oh, hindi daw po siya ang may ang tinuturo niya ay ang executive. Pero ilaglag niya yung sarili niya eh. Doon sa kanyang statement to ba? Meron? Hindi, pag sinabi mong I am not the mastermind, di alam mo yung mastermind. yun, tama, sabi ni Seto Marcoleta. Pag sinabi mo, I am not a mastermind, alam mo kung sino mastermind. At dapat sinabi mo, wala akong alam dyan kung sino mastermind. Huwag niyo ako pagbintangang mastermind. Yan ang taong hindi guilty. Yung sabi, pag sinabi mo hindi ako mastermind, alam mo ang kasagutan kung sino mastermind. Di ba? Ganun lang yun eh. Yun sabi ng matatanda, ang isda na uhuli sa bunganga. Di ba? Oo. Kaya dito, tamo, si Chis Escudero, kinalaban si Tamba. Anong ginawa kay Chis ngayon? Lahat ng lumalaban kay Tamba, talagang ganito nangyayari. Di ba? Baka ikumpara nyo, ba't naman si Rebilla, hindi naman lumabang kay Tamba, nakulong. Hindi naman porket lumalaban kay Tamba, hindi naman eh. Ang sa atin lang, mga lumabang kay Tamba talaga nakulong at kinakasuhan. Di ba? Huwag mo ikukumpara si Rebilla dito. Si Rebilla may sariling kaso yun na inaatupag siya. Oh. Yun po ba? Kilala mo. Napakasimple Yun ang naman. punotasyon nga pala nun. Napakasimple naman. Oo, nun. nga. Hindi ako Kung hindi mastermind. ikaw ang mastermind, ay kilala mo kung sino. Alam niya kung sino. Biruin mo, walang mastermind. Naniniwala ka, walang mastermind sa isyong to. Di ba? Ikukumpara mo na naman si Sarah. Munting kaalaman, topikin mo naman si Sarah. Bakit? Hindi ba nangyayari ngayon sa HOR? Hindi ba sa hearing? Hindi ba nangyayari sa hearing? Ha? Ako, taga-opinion na naman kami mga vlogger eh. May nagagawa ba kami? Di ba ando na sa hearing? Inimbitahan na nga si Madriaga. Inuuna na. Dapat niya, kasabay ng flood control yan eh. Mas nauna pa yan eh. Hindi. Tama po. Kaya mo nasabing hindi ka ang mastermind. Kaya nga ako nagtataka kung bakit gano'n kung pinag-umpisahan ng kanyang statement eh. Oo. Ito ang mga dahilan kung bakit pinag-iinitan sila ngayon. Ha? Hindi lang sila Mike, si Marcoleta. Pero yung kay Mike, ibang issue yon. Siyempre, kung may napatunayan mali si Mike, ipanagutan. Pero hindi mawawala sa sistema na talagang si Mike na pag-iinitan noon pa man kahit wala yung discover na yan. Di ba? Ang laki ng ang laki ng impact nun Di ba? Pero, ang itanong mo muna, bakit siya nagsalita? Ba't siya gumawa ng isang public statement? Totoo nga po. Alam niyo sir, maging sa social media, nagtatalo-talo ngayon ha. Sabi nila, baka Wala drama na lang tayong yan. oras, Di po, mga ano pa po, 20 minutes pa tayo. Sabi nila, drama lang yan. Sabi nila, hindi, laglagan Parang yan. ayaw ko nang pag-usapan niya. Ganun ba? Di sige po, wala tayong magagawa. Hindi kasi, Hindi, bumabawi lang ako kasi kanina yung gusto kong pag-usapan sinasara niyo yung dalawa eh. oo. Ayaw ko sara ko ngayon. Para makarami tayo, Seth. Para makarami lang mo naman tayo. Tayo naman eh. Pinigilan kasi siyang umalis ng bansa, Je. Oo nga. Magpapa-check up lang naman daw sa kanya eh. Singapore. Hindi kami maniniwala. No, hangga't di nyo napapaupo si Tamba diyan sa hearing na yan, hindi kami maniniwala. Baka kasi isip ng tao, drama lang lahat yan eh. Oo. At babalik. Kunwari, pinigilan, kunwari, alam mo yun, may ganyan eh. Hindi sa akin galing yan, tsore ng iba yan ah. Hindi, nahingi siya ng travel authority sa SecGen. Opo. Like kay Tingnan mo ah, si Senator Marcoleta, sariwang-sariwa to, binanggit niya si Tamba ngayon. Abang-abang ka ng mga 1 linggo or more or less, tingnan mo. Magbibintayan si Senator Marcoleta, may gagawa ng issue si Senator Marcoleta. Maniwala kayo. Hindi po pwedeng banggitin yung pangalan Tamba dahil ginagawa nila issue. Mga pangyarihan sa kanila yun eh. Tama kahit sa HOR, di ba, hindi binabanggit yun. Binabanggit ba? Si Saldi niya, di binabanggit eh. Napatunayan na, sinabi ng Pangulo na si Saldi ko ang isa sa mga may sala. Binabanggit ba ng HOR? Hindi. Si Tamba pa? Nako, forbidden name yan. Binigyan naman siya. So, through the secretary. Sacred name pala, sacred name. Yeah? Talagang sagrado ang pangalan yan, di pwede banggitin. General, kasi ganun ang procedure eh. Opo. Pagka, okay, sabi ng speaker, yung SecGen gagawa. Yung listeria yun automatic. So, si Chelo Igarapil,
Binigyan siya. Opo. April 20 yun, Jen. Aba, nagtaka naman ako. Si Boying, si Ombudsman, Ang mapila, si Ombudsman Boying, opo. ang aking matalik na kaibigan. Ay, opo, alam niyo, sparring partner niyan, opo. Hindi, kaibigan ko naman yun talaga. Opo. Hindi ka. Hindi mo pwede. At humingi siya ng isang, ano man tawag doon? Precautionary hold departure order. Oo. Yan, From the Sandigan Bayan. Sandigan Bayan po. Na nagbigay naman. Yan na nga po, Kinabukasan, gumawa ng statement. Ayun nga. So may impact kay former speaker. Bakit alam mo bang si speaker at saka si Boying, Opo. Boying ang sinasabi ko dahil kaibigan ko naman yan, Opo. fraternity brothers. Magkaprato ba sila? No, Upsilon yan. Upsilon yan, Oo. Siyempre, pag may fraternity ganyan, Opo, lalo sa mga teka abogado. muna, pati ako medyo, sabi nga nila na, mapapatas ng kilay. Si Jen dito Parang ano yan, Teka nangyari muna. sa nagkaganon. Sabi nga, Jen, Oo. fraternity brothers tayo. Ano ba ito? Ano ba may sumpaan tayo, mga bra? Oo. Mga ano tayo Pratt brothers. Opo. Ba't nagaganito? Di ba? Kaya siguro medyo, Alam mo, kumikilos na yung mastermind. Kumikilos na. Hindi ako naniniwalang walang mastermind. Kayo naman yun. Huwag kayo magpaka-eng-eng. May mastermind talaga. Di ba? Sabihin, sino muntik ka alam. Malay ko. Kaya gusto ko imbestigahan yung 18 Marines Pero may duda ako kung sino. Pero ayoko sabihin kasi wala pa akong ebidensya. Pero niniwala ako, walang hindi pwedeng walang mastermind. yan ang i-process mo ngayon. Kaya nagsalita ngayon. Oo. How can I be the mastermind? Yan ang tanong na nagsambulat ng napakaraming implikasyon. Yun na nga. Diba? Una, how can I be the mastermind? Sabi niya. Alam mo ang mastermind. Oo. Ayun, So, ibig Yun sabihin, ang magiging ibig sabihin nun. Opo. he did not completely remove himself Oo. from the anomaly. Hindi lang siya mastermind. Hindi nga lang siya. Yun na. Nag-deny siya na siyang mastermind, pero handa siya na sabihin, oo, kasama ko dyan. Pero hindi ako nagpasimuno niya. Oo. Hindi ako mastermind. Yun ang implikasyon nun. Marami daw siyang alam no? Di ba? Sa lukuyan, saka sa dating administrasyon, yun po binabanggit niya. Mm. So, marami siyang alam, pero hindi siyang mastermind. Sir. Hindi na niya dinideny ang kanyang involvement dito. Pero pinakikita niya, he's only calibrating his possible culpability. Opo. Saan kaya ako? Hanggang dito, dito, o dito. Pero ang involvement nandun. Oo. So, yun ang negative implication ng kanyang pagkakasabing, how can I be the mastermind? Ang tanong naman ni Nelson, why not? Ba't ka hindi ikaw? How can't you be? Sabi ni Nelson You can be. Anong pag-usapan pa natin dyan? Okay, maraming salamat po. Tapos na po. Dito talaga, kitang-kita naman po talaga, si Senator Marcoleta lang, wala ng iba. Ngayon, may pumapangalawa si Leandro Lebiste na nagsasalita. Nakaupo sa gobyerno, Iba kasi nakaupo sa gobyerno, takot magsalita. May sasalita ba mula, may mga nakaupo? Tatlo nakaupo ang nagsasalita Sino ba? Si Marcoleta, si Leandro Lebiste, at sino? Si Vice Mayor, Attorney Harold Respicio. Yan lang yung magsasalita. Maliban dyan, si Elisan Fernando, si Henry Marcoleta. Maliban dyan, wala na sasalita nakaupo sa gobyerno Di ba? Takot sila mga Kroks, takot sila labanan si Tamba. Di ba? Okay, maraming salamat. Isang makabulong. Uulitin ko, kung ano man ang kasalanan ni Mike, sa asawa, panagutan nila. Hindi natin kinokontra ang batas na para wag silang panagutin. Kung may makita sa kanilang talagang legit na talagang sila may-ari ng building, na hindi pa nangungupahan sa kanila yung tenant na yon na nag-operate ng masasamang gawain, palagutin sila. Pero kung hindi, doon papasok talaga yung sinasabi ni Mike. Di ba? Kaya dito, talagang dapat talaga tukuyin na kung sino mastermind. Dahil tingin ko gumagalaw ang mastermind para ma-distract lahat talaga. Maraming salamat sa makabulang talakayan. Paalam sa inyong lahat.